Alright, mega love shout out. Good afternoon mga kakabsat. Nako, ito pag-usapan naman natin itong mga latest upload ni Attorney Enzo. Panoorin, binunyag ni Lacson na ang mga bagong ebidensya mismo kontra kay Jinggoy. Nako po, Jinggoy, Cheese Escudero na galing sa AMLAC. Paktay kayo dito. Nako po, ito na mamsa to, 10 minutes lang to, AMLAC. Nako po, delikado yung tatlo. Mukhang kanto Most popular AI apps. Nako po. Sige. Source to. Been using it yet? Here we go. Yan. Panoorin ang binunyag ni Lacson na may mga bagong ebidensya. Bago guys ha. Mismo kontra kay Jinggoy, Joel at Cheese na galing sa AMLAC. Agoy, mamomroblema na naman sila dito. Ni Yusek Bernardo. Wait lang. Okay, here we go. Pasok. Lacson! Ni Yusek Bernardo implicating Senator Cheese Escudero. Baka meron pang nakalap yung ombudsman. Yung kay Maynard Moore, di from ba? the AMLAC. Money trail eh. Di ba yung money trail? Yeah, Yung money trail! Ba yun? Kasi nagtutugma yung testimonya, pati yung money trail. Okay. Enzo Recto, Nakaba. kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, walang iba kundi si Senador Ping Lacson, Senate President Pro Tem. Senator Lacson, good morning si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Dani, magandang umaga sa ating lahat. Oo, maraming salamat Senator Ping. So for now, tuloy ba? Wala namang pagbabago. November 10, magkakaroon na ng resumption ng inyong sesyon at sigurado na magkakaroon ng plenary voting, nominal voting at ikaw ay iluluklok ulit, Blue Ribbon Committee. Walang pagbabago so far, Senator? So far, wala namang pagbabago. Okay. Yung last time nag-uusap kami ni Senate President, ganun pa rin ang direksyon. Okay. And then November 14, ang alam namin ay yung resumption na ng hearing uli ng Blue Ribbon na pamumunuan nyo. At ang mga balita kasi, Senator Ping, yung meron daw kayong VIP na guest, ito bang tinutukoy nyo ay Yung VIP yan. siguro pwede nyo sabihin, ito ba kaya si former Speaker Romualdez? Definitely hindi siya. Hindi siya? Ang usapan namin ni Senate President, imbitahin namin siya through Speaker Boji D. Okay. Of course, decision nila yon, dahil hindi naman namin siya pwedeng pwersahin na mag-attend. Ang purpose lang naman para mag-attend siya, i-refute niya. Kasi isa lang naman na nag-implicate sa kanya so far. Oo. Si Gutesa, Gutesa. who is now missing. Okay. But just the same, if he wants to refute, if he wants to respond, then it's up to him. That's why we're inviting him. Okay. Pero itong VIP na sinasabi na ihaharap nyo, ito ho ba dating politiko na ano bang balita kasi namin parang telling all daw to tell all eh. Tama ba yung info? Hindi. I think yung tao could wrap up yung usapin tungkol sa flood control kasi may mga bago siyang sasabihin, may mga bagong pangalan na babanggitin at magbibigyan ng detalye. May mga ayon sa kanyang naitabi mga digital files, kung ano man yung kanyang mga pinanghahawakan. Kasi hindi ko naman tatanggapin kung say so, kung salita lang, wala namang backup na dokumento man lang o kaya wala magko-corroborate sa kanyang sinasabi. Malabo yun. Yun nga eh. Kasi yan na nga nangyari kay Orly Gutesa. Mag-isa lang siya. Kaya nga pinipilit kong ang sinasuggest ko isubpina do sa STECOM namin man lang yung security agency na nahinar nila do sa construction site or yung contractor ng renovation ng bahay. Kasi critical para sa akin yon. Dahil kung mayroong lalabas sa logbook na may pumasok na mga ng convoy na mga vehicle. Yung period na sinasabi ni Gutesa between, I think, December 2024 hanggang August 2025. Okay. So yun daw yung na-detail siya kay Saldico. Okay. So matibay yun. Pero kung sariling salita lang ni Orly Gutesa at siya lang, at yung pa nga, na-complicate pa noong resolution ng Manila RTC yung na-falsified na fortune signature ng notaryo publiko, medyo lumabo.
Oo. Although, sinasabi ko pa rin, valid pa rin yung kanyang sinumpang salaysay. Yes. Kasi sinumpaan niya yon sa harap ng Blue Ribbon Committee. Oo, so bali, ang problema kasi kay Gutesa, wala pa kayong corroborative, di ba, na somehow susuporta sa kanyang sinasabi. So in the absence of that, mukhang sabi nga rin ng lawyer din ng mga iba na naririnig ko, it will not stand in court, di ba? Tama ho, di ba? For now. Yes, hindi Okay. pwedeng stand alone. Okay. Marami naman pwedeng panggalingan ng corroboration eh. Oo. Pwedeng kasi tatandaan lang ko last time, yung kabi-break lang namin, session break, nagpahayag si Senator Bato de la Rosa na kung pwedeng isa lang, yung isa sa mga binanggit ni Gutesa, either si Paul O yun. or yung si At saka Mark. yung Mark, yung Sabi dalawa. ko- O nasaan na sabi ko, sila? Yeah, welcome. Oh. Mark yata. Sabi ko, welcome of course. Sinabi ko rin kay SP. Mas maganda yan para magkaalaman talaga kung may katotohanan yung sinabi ni Gutesa. Kaya lang, of late, nung kinumusta ni Senate President, si Senator Bato, hindi niya na raw makontak at ang kanyang balita pa nga, Nakaalis na. nag-join na kay ex-Congressman Saldico sa Europe. I don't know kung totoo yun o hindi. Although si Senator Marcoleta, sinasabi naman yung isa nasa Chile. So pagkagulo-gulo. Mhm. So anyway, Pina-investiga, kinakapa pa rin namin yun. pinasumpinan nyo Oo. rin yung dalawa para mag-appear? Just in case, yung Mark and Paul? Papaimbitahan. Kasi ang Okay. proseso namin, paimbitahan, pagka hindi dumating, pwedeng pasupinahan. Can you please just hear me out? No, all work management platforms are the same. Monday.com is the one you'll actually Okay, pero yung sinasabi yung VIP witness, ang parang pangamba nyo rin, parang wala din siyang, hinahanapan nyo rin ng corroborative na somehow mag-support sa sasabihin nito. Yun din ba nagiging Hindi. problema? May mga dokumento siya. Okay. Kasi ang sinabi ko, ang kabilin-bilinan ko, kung magbabanggit siya ng pangalan at maninira ng pangalan na wala Okay. naman siyang Kaya- pruweba, kundi Oo. yung kanyang sariling salita, o walang pwede mag-corroborate sa kanyang sinabi na testimonya man lang o kaya dokumento, wag na siya magbanggit kasi wala rin eh. Yun nga, Yes. magbabanggit ka, hindi mo naman kayang susugan Oo. ng corroborative evidence. So, useless. Okay. Doon sa sinabi ni Ombudsman Remulla, sabi niya as far as they're concerned, yung kaso naman ni former Speaker Romualdez, wala talaga silang makita na criminal liability kasi hindi naman siya talagang naging bahagi raw ng pag-insertion. Ang the only way na parang pwede lang siya ma-blame is because siya ho ang pumili na bilang APRO chair si dating Congressman Saldico. Yun ang nakikita niyang gross inexcusable negligence. Oo. Negligence. Oo. Yung, Yun din ho ba ang nakikita nyo based sa mga investigasyon nyo as far as the former speaker is concerned? Well, tulad ng sinabi ko earlier, Oo. only Orly Gutesa ang nag-implicate sa kanya na wala naman nagko-corroborate. Kaya napaka-importante yun. Mhm. Kaya nga, naghahanap kami ng pwede mag-corroborate ng Oo, statement okay. si Gutesa. Otherwise, hindi Okay. pwede mag-stand alone eh. Hindi pwede Yeah. stand alone. Pag stand alone, medyo mahina. Hindi talaga tatayo sa korte. Okay. Pero Unang- ngayon, di ba meron akong rekomendasyon ng ICI Na. para doon sa filing of charges, pinorward na nila sa ombudsman laban dito. Tatanungin ko lang kasi kayo rin, senador, sa dalawang senador, si Senador Jinggoy at si Joel Villanueva, for now ho ba, dun sa mga investigation nyo, meron ho bang ano ho ba yun, basis na nirekomenda ho sila ng ICI as far as the Blue Ribbon is concerned? Ganito, Danny, no? Nung naimbitahan ako ng ICI along with the Senate President, iniwanan ko sa kanila yung buong files ng aking dalawang privilege speeches. Okay. Pati yung mga Sa ICI? nakalap, sa ICI, Okay. pati yung nakalap doon sa Senate Blue Ribbon hearings. Kasama Okay. doon yung pagka-implicate kay Senator Joel at saka Senator Jinggoy. Okay. So, ang pagkalam ko, meron pa silang ibang nakalap na ebidensya. Apart from yung aming na-submit. So, yun ang pag-alam ko. Kaya nirekomenda nila na sampahan na ng, sumailalim na sa preliminary investigation at the very least. So iba rin yung pinagbatayan nila based on sa additional na isinambit na ninyo, no? So pwedeng may batayan, no? If ever, no, meron silang ibang pinagkukunan na sources, di ba? Yes. Tama ba? Pati Oo. yung kay Senator Chis Escudero, ganun din. Mukhang si Ombudsman Remulla, Yeah. kasi patuloy naman yung pakipag-ugnayan nila sa AMLAC, ano?
Okay. Dahil 'di ba may mga pros and accounts tapos Oo. nasusundan ng AMLAC. Oo. In all probability, ang pinanggalingan ng sinasabi ni Ombudsman Remulla Okay. na meron silang na-trace na movement Money trail. ng Money trail. transaction. Yeah, money Yeah. trail. Yun ang sinasabi Talagang niya. yun ang galing sa AMLAC yun. So aside okay. from yung testimony ni Yusek Bernardo implicating Senator Chis Escudero, baka meron pang nakalap yung Yung Ombudsman kay Maynard Ngo, di from ba? the AMLAC. Money trail eh. Di ba yung money trail? Yeah, money trail. Si May Yusek duty Bernardo. ba yun? Kasi Tama. nagtutugma yung Okay. testimonya pati yung money trail. Okay. Yung testimonya, nagtutugma sa money trail po, tragis. Nako pa, Addictus Rex, naspakan, wala na. Siya, di ba, mood covers, nagtutugma yung kanilang, siniwalat. Nako pa, malaking problema na naman ng tatlong to, no? Sigurado, kakamot at kakamot ang mga ulo ng mga to. Nakakapaw. Salamat, Attorney Enzo. Wait lang, meron pa ang isa, meron. Check ko Wait lang, check ko lang sa draft.